What's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing content at bago tayo magsimula, shoutout muna natin etong si Trigger, Prepper at etong si Bisayang Nawong at etong si Clint na mga nagko-comment sa atin na gustong magpa-shoutout. Shoutout sa inyo mga tropa. At ang content natin ngayong araw na to, dahil medyo na-stop yung pagpa-price check natin tungkol dito sa mga printer, ipa-price check muna natin ulit etong Epson 121 for printing business, printing sticker, na which is eto yung pinakamura mong mabibili na printer na pwede mong i-convert sa pigment ink para mapag-print ka ng mga sticker na usually pigment ink talaga ang ginagamit. And medyo na-stop nga tayo sa pagpa-price check, kaya kahit papano meron akong naririnig-rinig dyan somewhere out there na napakadami na naman daw na nauuto yung mga tropa natin dyan somewhere out there. At syempre unang-una sasabihin ko sa inyo to, kung idol na idol nyo talaga yung isang tao or kung sino mang Poncio Pilato na kahit na alam nyo yun na kahit papano inuuto kayo at alam nyo yun ini-exploit kayo dahil syempre medyo sikat sila, doon na kayo mag-avail kung talagang idol na idol nyo talaga yung isang tao kung saan kayo bumibili. Ganito kasi ang sistema dyan mga tropa The more na masikat yung tao, halimbawa artista talaga, sabihin na natin international, yung value nung isang item, iba yung presyo na makukuha mo doon dahil syempre yung item na bibilihin mo doon sa idol mo nanggaling nga yun doon sa idol mo. So inuulit ko, kung idol mo talaga yung isang tao na kahit mahal yung mga binibenta nila, go for it kasi nga idol mo sila. Pero mga tropa, dito sa business, kung anumang business yung papasukin nyo, kahit hindi printing business, dapat maging wais ka at gamitin mo yung utak mo. Nag-aral ka ng kinder, nag-aral ka ng prep, nag-aral ka ng grade 1, grade 2, high school, first year high school, at yung mga ibang nanonood sa atin, syempre alam nyo, nag-aral kayo ng K-12, nag-aral kayo ng kolehiyo, tapos magpapauto lang kayo, diba? Pero sinasabi ko nga, kung idol nyo talaga yung isang tao, go for it, dun kayo bumili. Sa mga wais dyan, panoorin nyo yung video natin dahil ipa-price check natin yung pinakamurang printer na pwede nyong bilihin kung magsisimula kayo ng printing business, na which is eto yung Epson 121. Ang pinaka-original price talaga netong Epson 121, makikita ninyo yan dito sa screen natin. Dito sa online, umaabot na siya ng around 6,000 sa pinaka mismong Epson na seller, sa mismong Epson brand. And syempre alam ko naman na etong mga platform na to, etong mga Shopee, Lazada, meron mga deductions yan. Kaya siguro nag-a-advance sila or nag-a-adjust sila ng presyo para kahit papano mabawi pa rin nila yung pinaka-original price. And syempre minsan merong mga campaign or merong mga flash sale dito sa online, kaya medyo nag-a-adjust din sila ng mga presyo-presyo dahil may mga vouchers nga dito na magagamit ninyo para makapag-discount. And nakikita ninyo 6,400 na sa mismong Epson na nagtitinda or sa mismong Epson Lazada Mall. And kung babalik tayo ng konti, makikita nyo naman dito meron din isang nagtitinda na which is Lazada Mall din siya. Ibig sabihin yan, legit din to na nagbebenta ng mga printer para kay Epson. And dito, good thing, nasa standard price pa rin sila. So, kung papipiliin kayo, 'di ba? Kung sana nagigets niyo yung logic ko, kung fanatic talaga kayo or kung ibig kong sabihin takot na takot kayo bumili online, syempre dito kayo bibili sa medyo kahit papano na mahal, 6,400 sa mismong Epson. Pero kung medyo may utak-utak ka at alam nyo, marunong ka sa buhay, wais ka sa buhay, syempre dito ka bibili sa alam mo naman na legit din pero medyo mas mura-mura, na which is eto yung pinaka-suggested retail price talaga na around 5,000 something. And kung meron ka pang mga vouchers dyan somewhere out there na makukuha mo dito sa mga online platform na to, sa mga coins, may makukuha kang coins or may mga voucher, maliles mo pa to. Meron nag-comment sa akin na isang subscribers natin na nabili niya yung Epson 121 niya sa halagang 3,000 lang. Ginamitan niya lang ng mga vouchers, di ba? Ganun dapat yung gagawin ninyo kahit saang larangan na papasukin ninyong business. Hindi porkit idol na idol nyo yung isang tao,
alam nyo yun, magpapauto kayo. Meron akong nakita dito na nagbebenta na Epson 121 10,000 mga tropa, or makikita nyo dito 12,000. Ayan ang daming nagtitinda ng mga seller dito, 12,000, eto 10,000 mga tropa Merong pang bumili. Kung makikita ninyo, meron ng 5 bumili, 'di ba? So biruin niyo, nakakabenta sila ng mga ganyang kamahal na printer na which is ang pinaka original price lang talaga niya around 5,000 lang, 'di ba? Isip-isipin niyo mga tropa, wag kayong, alam niyo na research is die talaga. Huwag kayong pabigla-bigla ng mga desisyon ninyo, I-research nyo yung pinakatunay na presyo nung isang item. Kumbaga, ibig ko bang sabihin meron kayong nakita na product ngayon na para sa printing business na sisimulan ninyo. Canvas nyo dito sa store A at i-versus nyo yung price dun sa store B, store C, kung saan talaga yung pinaka pwede nyong pagbilihan. Ganun yung mga gagawin nyo sa mga tatahakin nyo ng mga business. Kung hindi man printing business, i-compare mo yung mga kukuhaan mo ng mga supply. Hindi yung porket idol na idol mo, 'di ba? Ako mga tropa, yung mga nilalagay ko na product dyan sa description natin, yung mga link na yan, i-research nyo rin mga tropa kung meron pa kayong mas murang makukuhaan ng mga printer. 'Di ba? Ako, yung nilalagay ko dyan, nilalagay ko lang talaga yung mga legit na item kung saan kayo possible bumili. Pero pwede pa rin kayong bumili sa iba once na meron din kayong nakita na mas mura na alam nyo naman na sa tingin nyo original din, di syempre mas makakatipid kayo, 'di ba? So, magandang example tong vlogs natin ngayon. 5,000 lang talaga. Ito yung pinaka-usual price niya. Kung medyo mauuto ka, 10,000 yung mabibili mo. Tignan mo mga tropa, 5,000 yung mababawas or mauuto sa'yo kung sino mang Poncio Pilato yung mapapagbilihan mo. Kaya napakaigi pa rin talaga na i-research mo, 'di ba? Kasi yung 5,000 na yon, napakarami mo pang pwedeng mabili doon. Pwede ka pang makabili ng laminating machine na which is around less 2,000, makakabili ka pa ng mga bond paper, makakabili ka pa ng mga sticker paper and everything, 'di ba? So ganun yung gawin ninyo, hindi yung meron kayong nakitang isang item na ganito, eto na pala yun, Huwag kayong padalos-dalos, Napakahalaga ng research mga tropa. Kung sa mga nanonood dito sa akin, alam ko medyo, yung mga matagal-tagal nang nanonood, alam ko medyo nag-gain na talaga kayo ng experience dito sa panonood ninyo at kahit papano, hindi na kayo mga mangmang at syempre real talk lang talaga tayo. Napakadali lang naman maghanap-hanap dito or napakadali lang ipag-compare nung price niya, 'di ba? So type mo lang yung printer na bibilihin mo, tignan mo sa ibang store. Ito gaya nito 6,000 dito sa kabila. Ito makikita mo 5,700. Ito makikita mo medyo mas mura, 5,599. And syempre once na makita mo na medyo mas mura to, basahin mo din yung nasa description and yung mga nagko-comment, yung mga previous na nag-avail, kung legit ba talaga yung mga nag-avail na yan. Kagaya nito, nag-comment siya, thank you po, legit. Maayos din yung pagkaka-deliver, nilagyan pa ng karton, na which is para sa akin okay to. Di dito na kayo bumili kung ikukumpara mo pa dito sa isa na natin na una kong nabanggit, kasi mas mura siya ng dihamak na 100 something din. Pero syempre kung mas mataas yung shipping fee neto, kung ikukumpara mo naman dito sa isa na medyo mas mababa, and depende din sa location ninyo kung saan yung medyo mas murang shipping fee, laro-laruin nyo rin, tignan nyo, basta matuto kayong mag-compare ng mga presyo kung kani-kaninong store, 'di ba? And inuulit ko, wag din kayong magtitiwala sa mga nilalagay ko na link dyan sa atin. Matuto kayong mag-research, matuto kayong ipag-compare din. Pero syempre kung tiwala talaga kayo sa mga nilalagay ko na legit na mga store dyan sa mga description natin, napakalaking pasasalamat ko sa inyo dahil naniniwala kayo sa mga nilalagay ko dyan, 'di ba? And kahit papano, nagigain ako ng mga barya-barya dyan. Lihitin mo, barya-barya lang talaga yung mga kinikita ko dyan sa ating mga affiliate. Minsan 5 piso, minsan 10 piso. And okay lang naman din sa akin yun. Basta ang importante, yung hard-earned money ninyo na alam ko namang talagang pinaghirapan ninyo, mas ma-maximize nyo yung mabibili nyo na mga products sa mga papasukin nyo na printing. And kung
magsisimula kayo ng printing talaga, kung ganitong halaga lang yung pinakakayang-kaya ninyong ilabas, around 5,000, meron akong isasuggest sa inyo na medyo kahit papano mas maganda na di-hamak dito sa Epson 121, which is eto yung Epson 1110. Ipapakita ko sa inyo. Ang dami nang nakaka-discover na ito mga tropa, etong Epson 1110 or yung Epson 1110. Ito yung first generation ng Epson 3210, yung unang-unang generation niya. Kumbaga, ito yung pinaka-ninuno nung Epson 3210 kung hindi nyo nalalaman. And kung ikukumpara mo siya dito sa Epson 121, di hamak na mas maganda to na printer. And pwede mo rin siyang i-convert into pigment ink. Mga tropa, napakadali lang mag-convert ng pigment ink. Kung medyo wala kayong idea, eto kasi yung mga nagiging dahilan bakit sila nauuto, yung mga ibang nanonood na gustong mag-start ng printing, hindi nila alam na napakadali lang palang i-convert into pigment ink ng mga printer natin. Kasi ganito yan, kapag bibili kayo ng printer mga tropa, may mga kasama na siyang mga ink. Ito yung mismong ink nung pinaka-package niya, na which is dye ink. Ito yung mga kumukupas or kapag ka nababasa, kumakalat yung ink niya or kumakalat sa papel yung pinaka-ink niya. Pero kung pigment ink yung gagamitin mo for sticker printing nga, hindi mo gagamitin etong ink na to. Kumbaga, i-chapwera mo yung pinakakasamang ink. Huwag mong ilalagay dun sa pinakalalagyan niya. Ang gagawin mo, papalitan mo ng pigment, bibili ka kung anong brand, Hansol, Kuyi, Inkrite, iTech, depende sa'yo kung anong brand yung gagamitin mo. Ayun lang yun. Wala ka nang ibang gagawin. Diba? Napakadali lang. Kaya mga tropa, kung meron kayong nakikita na nagbebenta ng Epson 121 na sa halagang 10,000, malamang sa malamang inuuto ka lang yan kung sino mang Poncio Pilato yung mga nagbebenta ng ganyan. Kasi syempre, business is business pa rin eh. Ganun yung mga diskarte nila. Nakuha nila yung fame, natamasan nila yung kasikatan, and syempre para kumita ng mga pera, syempre, yung lubos-lubusin na nila yon. Ayun na yung tinatawag na ini-exploit na kayo nung kung sino-sino mang Poncio Pilato dyan, diba? Nandun sila sa fame na yon, and akala ninyo, tinutulungan kayo sa mga bagay-bagay, hindi nyo alam, ginagawa lang nila yon pang sariling, alam nyo yun, pang sarili lang talaga. Syempre may mga pamilyang binubuhay yan diba? Wala tayong magagawa, yun talaga yung mga dahilan yan. And inuulit ko, kung talagang idol na idol nyo yung isang tao, kung sino man yung mga pinag-aabilan ninyo, diba? And ako, may mga idol din naman ako na which is talagang pinipilahan ko na kahit alam ko na mahal yung mga clothing na yun, diba? Ganun naman talaga eh. Pero kung syempre, kung business na ang usapan, ibang usapan na yung business. Kailangan maging wais ka dito, wala kang idol dito. Dapat alam mo talaga yung mga tunay na presyo ng mga binibili mong materyales. Pare-pares tayong may mga idol, pare-pares din tayong mga nauuto ng mga kung sino man yan. Pero syempre, idol nyo yan diba? Siguro dito na natin tapusin to. Konting real talk lang sa price checking itong Epson 121 kasi medyo tumataas na nga yung presyo niya, pero may mga mangilan-ngilan pa rin na naka-standby talaga sa mismong lihitimong standard pricing nila, diba? So ayun na lang. Sana nagustuhan nyo, and sa susunod ipagko-compare natin ng mas maayos etong Epson 121 at etong Epson 1110 hanggat meron pang stock na printer na ganito. Lahat ng mga nababanggit kong printer nasa description, and again, i-compare nyo pa rin kung yung mga nilalagay kong link dyan kung inuuto ko ba kayo and kung mas mura yung mga alam ninyo. Go for it mga tropa, para yung hard-earned money nyo mas ma-maximize nyo pa yung mabili ninyong mga materyales. Ayun na lang, like, share, and subscribe, at lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Message nyo lang ako kung gusto nyo mag-avail ng mga templates. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.